Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Edwin Salmingo, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1046. Sa gabi, ang mga Yates ay nagtipon sa isang clubhouse. Si Keith ay may hawak na isang baso ng alak na may ngiti, na sinasabi, "Grant, maganda ang plano mo. Nakipag-ugnay na lang ako sa maraming tao mula sa gobyerno. Bukas, bibigyan nila ng pressure ang Silver Nimbus Enterprise. Nagdududa ako na kaya nina Simon at Lillian na makatiis pa. Sa oras na ito bukas, makakakuha kami ng equity ng Silver Nimbus Enterprise. Kami ang Yates ay magiging isang top-tier na pamilya." Itinaas din ni Grant ang kanyang baso ng alak. "Salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito, Sir Yates. Ipinapangako ko na lumabas lahat para sa pamilyang Yates sa hinaharap, at kukunin ko huwag mag-atubiling. Magiging cash cow ako ng Yates mula ngayon." Tumawa ng malakas ang pamilyang Yates habang nakikinig sila sabay na tinakpan ni Layton ang kanyang mukha. "Big Brother, sa palagay ko tayo ay kailangang turuan ng leksyon si Harvey pagkatapos na maayos na ang buong bagay. Basura lang siya, gaano siya katapang na tinamaan niya ako." Siya ay hindi makapaniwala. Hinawakan din ni Tanya ang kanyang mga ngipin. "Oo, ang ganyang klaseng tao dapat na umupo sa bilangguan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay." Ngumisi si Grant at sinabi, "Sir Yates, ang live-in son-in-law ay talagang hindi matatag sa kadahilanan. Pinakamabuting humanap ng paraan upang makitungo sa kanya kapag natapos na ang lahat." Ngumiti rin si Keith. "Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin." Napabuntong hininga si Lola Yates. Bumantong hininga. Siya ay talagang isang mahusay na anak. Nangyayari ito na nawala siya sa maling landas. Huwag mo siyang ilagay sa kulungan, mag-isip lamang ng isang paraan upang makakuhang maalis siya para sa kabutihan. Si Lola Yates ay mukhang malungkot at walang awa, ngunit siya ang mga salita ay ang pinakamalupit. Gusto niya talagang patayin si Harvey. Medyo nagbago ang mukha ni Grant. Sa wakas naintindihan na niya ang likas na katangian ng pamilyang Yates. Walang bagay tulad ng pag-ibig sa pamilya sa kanilang mga mata, nakikinabang lamang upang makuha ang kita na kanilang hinahangad, sila ay handang magsakripisyo ng sinuman. Tila kailangan niyang maghanap ng paraan upang iwanan ang mga ito kapag natanggap na niya ang pagtatapos ng kanyang bargain. Sa kabila ng pag-iisip ng mga bagay na ito, ang mukha ni Grant ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay nakikipag-toast kasama si Keith. Bang! Bigla, isang malakas na ingay ang tumunog mula sa pintuan. Ang susunod na sandali, may sumipa na buksan ito. Maraming mga inspector ang sumugod mula sa labas, lahat ay armado sila. Nabigla ang mga Yates. Ano ang sitwasyong ito? Bakit maraming mga inspector dito? Umikot ang mukha ni Keith, siya ang pangatlong utos ng Southlight. Paanong maglakas loob lamang ang mga inspector na sumalakay sa kanyang silid ng bigla? Nang ahas pa silang ituro ang isang baril sa kanya. Pagkatapos lamang ang karamihan ng mga inspector ay nagkalat at ang lalaki sa uniforme na pumasok. Nang makita ni Keith ang lalaki, sumimangot siya. "Sir Swift, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Nakalimutan mo ba na ako ang pangatlong utos ng Southlight? Ako ay higit na mataas. Ang grupo ng mga inspector na dinala mo ay sinira ang aking party ng pamilya. Ikaw ay walang kabuluhan, mapang-akit, bilasan mo." Lumuhod at humingi ng tawad kay Lola Yates. "Ako ay maaari pa ring isaalang-alang ang pagpapatawad sa iyo." Nang makita si Alex, agad na naramdaman ni Keith na mayroon siya itaas na kamay. Sa pamahalaan ng Southlight, siya ang nasa singil ng pangkalahatang istasyon ng pulisya. Kaya, si Alex ay ang kanyang subordinate. Hindi siya maaaring maabala tungkol kay Alex, at napuno na may pagmamataas. Gayunpaman, ang susunod na sinabi ni Alex ay ginawa ang mukha ni Keith na magbago ng malaki. "Sir Yates, ngayon isinasagawa ko ang iyong mga order, at iyon ay upang hawakan ang Silver Nimbus Enterprise na kaso na may ganap na walang kinikilingan. Ang mga mayayaman at pangkaraniwan ay pantay sa ilalim ng batas.
Ang mukha ni Keith ay hindi lamang ang lumingon ng sobrang kakilakilabot. Ang mga mukha ng ibang mga miyembro ng pamilyang Yates ay nagbago din agad. Gayunpaman, mabilis na natauhan si Lola Yates. Ngumiti siya at sinabi, "Sir Swift, naaalala ko pa rin nung last time na dumating ka upang batiin ako sa aking kaarawan. Lagi kong gustong bisitahin ka, ngunit ako ay hindi kailanman nagkaroon ng oras para dito. Mas mahusay na matugunan ng pagkakataon ngayon. Paano kung umupo ka para uminom?" Tumingin ang mga Yates kay Alex, hindi sigurado sa kanyang layunin para biglang dumating dito. Patuloy niyang sinasabi na ang kaso ay hinahawakan niya ng walang pasubali. Maaari bang natuklasan na niya ang isang bagay? Malamig na sagot ni Alex, "Hindi na salamat. Narito kami ngayon upang arestuhin ang isang tao. Gusto ko hilingin kay Sir Yates na makipagtulungan sa amin." "Ano? Arestuhin? Sino?" Si Keith at ang iba pa ay lahat na nagulat. Bigyan ng maliwanag mula sa Regency Enterprise. "Ikaw ay pinaghihinalaan sa maraming mga krimen. Mayroon kaming solidong katibayan, sisingilan ka." Sinabi ni Alex na walang awa, ang kanyang ekspresyon ay nagyayelo. "Ha? Ano? Inaaresto si Grant? Mayroon ka bang anumang katibayan?" Hindi makapaniwala si Grant sa kanyang mga tainga. "Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Nabawi namin ang footage ng Silver Nimbus Mountain Resort ang site ng konstruksyon. Ang mga manggagawa na nagbitiw sa magdamag ay mayroon din nalaman. Nakumpisil na nila ang tungkol sa iyo at inaangkin na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Grant, tapos ka na. Pinapayuhan ko kayong sumama sa akin. May karapatan kang manahimik, at bawat salitang sabihin mo ay magpapatuto sa korte." Ngumisi si Alex. Arestuhin siya. Bago pa mag-react ang mga Yates, si Grant ay agad na nakaposos at kinuha ng mga inspector. Ang pamilyang Yates ay nanatiling tahimik sa mahabang panahon nang umalis ang mga taong iyon. Ang kanilang mga kutis ay sobrang kakilakilabot, bagaman si Grant ang tagapagpatupad ng plano, ang kinokontrol ng Yates ang lahat sa likod ng mga eksena. Kung inamin niya ang tungkol sa kanila, ang kutis ni Keith ay lalong lumala nang siya ay naisip ito. Marahil ay kailangan nilang maghanap ng paraan upang mapuksa si Grant. Tulad ng para sa Silver Nimbus Enterprise, hindi nila magagawang magmadali dito dahil naabot na ang mga bagay sa puntong ito. Ang pag-aresto kay Grant ay nangangahulugang si Mandy ay pakakawalan. Tulad ng naisip ni Keith, pinanatili ang kanyang mga ekspresyon na nagbabago-bago. Sino ito? Sino ang gumugulo sa Yates family? Kinabukasan, ang Southlight General Police Station ay nagdaos ng isang kumperensya ng maaga sa umaga upang linawin ang mga gawain ng Silver Nimbus Mountain Resort. Ang katotohanan ng bagay ay nagulat sa lahat. Ito ay isang miyembro ng Regency Enterprise ay nag-frame sa Silver Nimbus Enterprise para sa komersyal na interes. Pinayaran niya ang mga manggagawa sa site ng konstruksyon sa magdamag, upang maghalo ng malakas na asid upang masira ang mga gusali, at pagkatapos ay pinapalitan ng pinong buhangin ng ilog sa mas mababang buhangin sa dagat. Ang katotohanan, ang mga villa sa Silver Nimbus Mountain Resort ay walang isyu ang kalidad. Kasabay nito, ang operasyon ni Oscar Armstrong ay matagumpay din. Nagpapasalamat ang biktima kung kailan na nagising siya. Ito ay ang malubhang nasugatan hindi dahil sa aksidente, ngunit dahil kay Grant na inutusan ang mga manggagawa na gawin ito. Una nang nais ni Grant na patayin siya, ngunit hindi niya kailanman inaasahan na nabuhay pa rin dahil sa kay Oscar, at nagising na ibunyag ang katotohanan. Si Grant ay nagkasala ng pinsala sa reputasyon, buhay paglabag, at iba pang mga krimen na nahatulan sa unang lugar. Pagkatapos, lumabas ang isa pang piraso ng balita, talagang nagpakamatay si Grant sa bilangguan. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, ang lahat ng mga ebidensya at kaso ay umabot sa isang patay na pagtatapos. Ang espesyal na koponan ng operasyon ay hindi na maaaring mag-imbestiga ng anuman, at maaaring ipahayag lamang ang kaso na sarado. Gayunpaman, pinamamahalaan ng Silver Nimbus Enterprise na mabawi ang kawalang kasalanan nito. Si Mandy at ang natitirang mga executive ng kumpanya ay pinakawalan lahat,
ang unang ginawa ni Mandy pagkatapos ng kanyang paglaya ay magdaos ng isang mataas na antas ng pagpupulong at ipamahagi ang mga bonus sa lahat ng mga executive na nagdusa ng kawalan ng katarungan. Siyang mga pagkilos ay nagpakalma sa mga puso ng mga tao. Natuwa rin si Senior Oscar Armstrong, ang pamilya ng biktima, na una siyang sinisisi. Nagdala ng ilang mga prutas bilang isang paghingi ng tawad at pinasalamatan siya ng personal. Si Oscar ay walang interes sa paghabol sa katanyagan, kayamanan, o kapangyarihan sa kanyang buhay. Sa halip, ang pinakamasayang bagay para sa kanya ay upang mabawi ang kanyang reputasyon. Ang mga una nang nais na ibalik ang mga villa nila na binili sa Silver Nimbus Mountain Resort noon hindi na sila nag-iingay na gawin ito. Tulad ng nangyari, hindi ginawa ni Senior Oscar Armstrong na magsalita o mag-anunsyo ng hindi sinasadya. Ang kalidad ng pagtatayo ng Silver Nimbus Mountain Resort ay napakaganda. Bilang karagdagan, ang Silver Nimbus Enterprise ay makakahanap ng isang paraan upang i-upgrade ang pangkalahatang kalidad at pagsuporta sa mga pasilidad pagkatapos ng buong fiasco. Sino ang handang ibalik ang mga villa na gagawing tumaas ang halaga? Sa lalong madaling panahon ang negosyo ng Silver Nimbus Enterprise ay pinagpatuloy, maliban sa ilang butik na mga villa na itinago ni Mandy, na pinlano niyang gamitin para sa pagbibigay ng mga pabor sa hinaharap. Maliban dito, ang lahat ng iba pang mga villa ay naibenta. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na mayroon na si Mandy na kinuha ang lahat ng mga villa na orihinal na inilaan upang ibenta sa mga Yates. Inilarawan lamang nila ang kanilang hangarin na bumili sila, ngunit hindi kailanman nagbabayad ng anumang pera. Hindi nila ginawa kahit na dumating upang pumirma ng anumang mga kasunduan. Sinipa ng mga Yates si Mandy at ang kanyang pamilya kung kailan bumaba sila, kaya galit na galit si Mandy sa pamilyang Yates. Samantala, ang pamilyang Yates. Masasabi na ang Yates ay nagdusa ng mabigat na pagkalugi. Nawala nila ang lahat, hindi sila nawala ng maraming pera, ngunit ginamit pa rin ni Keith ang maraming mga koneksyon at kapangyarihan upang e-orkestra ang buong insidente. Gayunpaman, ang mga nag-alok sa kanya ng tulong ay ngayon naging isang maliit na natatakot at nagsimulang lumayo sa kanilang sarili mula sa pamilyang Yates matapos makita kung paano nangyari ang mga bagay na kinalalabasan. Sa makatuwid, ang mga koneksyon at kapangyarihan ng pamilyang Yates ay nabawasan ng marami. Masasabi na ang pamilyang Yates ay nagdusa ng malaking pagkawala sa oras na ito. Ang lakas ng kanilang pamilya ay nabawasan ng hindi bababa sa 30%. Gayunpaman, si Keith Yates, ang pangatlo sa utos ng Southlight ay walang magagawa sa oras na ito, hindi lamang siya ay hindi nagtagumpay, nakuha pa niya ang kanyang sarili sa hindi inaasahang problema. Sa kabutihang palad, mayroong ilang mabuting balita para sa pamilyang Yates. Noong nakaraan, nalaman ni Keith kung sino ang bagong in-command sa Southlight Military sa pamamagitan ng koneksyon ng kanyang guro. Si Bellamy Blake, ang dating pangalawang utos ng Gangnam Military Department, ngayon ay na-promote dahil sa palitan sa mga panlaban. Si Bellamy ay nagmula sa Sword Camp. Siya ang superior ni Ethan Hunt noong nakaraan, at kalaunan ay inupahan ng Gangnam Military Department. Ang kanyang pagbabalik sa Southlight upang kunin ang post na ito ay itinuturing din na bumalik sa kanyang tahanan. Malapit na malapit si Bellamy sa Chief Instructor ng Sword Camp. Tulad nito, inaasahan ni Keith na si Bellamy ay babalik. Palagi niyang nais na hayaan maging tulay si Finn Yates sa punong tagapagturo at humingi ng isang pagkakataon upang maging alagad ng lalaking iyon. Hanggat maaari niyang mabigyan ng pabor ang punong tagapagturo at makilala siya, magagawa ng mga Yates na palaging may pagkakataon na tumaas. Sa ngayon, ang pagkalugi at pagkabigo nila sa Silver Nimbus Enterprise ay hindi magawang magpatuloy. Ang pamilyang Yates ay maaaring maglagay lamang ng kanilang pag-asa tungkol dito. Bukod sa Yates, ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Cloud, ay inaasahan din ng iba. Partikular, ang pamilyang Robbins at ang pamilyang Cloud. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang manalo ng isang lugar para sa junior sa kanilang pamilya upang lumahok sa palitan ng kaganapan sa panlaban.
Lalo na ang mga prinsipe ng parehong pamilya ay masaya. Pagkatapos ng lahat, ang mas malakas na mga tao ay, mas pinahahalagahan nila ang mga naturang kaganapan. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng mas mataas na antas ng koneksyon. Kung makilala nila ang punong tagapagturo, ito ay magiging isang malaking deal. Kahit na hindi nila makilala siya, maaari silang pumunta palabas at magyabang tungkol dito sa hinaharap. Ang pamilyang Robbins at ang pamilyang Cloud ay mayroon na nagsimulang magpadala ng mga babaeng walang asawa sa kanilang mga pamilya para sa pagsasanay sa postura. Ang kanilang layunin ay napakasimple. Narinig nila iyon binata pa ang chief instructor at hindi pa kasal. Kung nagkaroon sila ng pagkakataon na gawin siya sa kanila, gaano ito kagaling? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kinabukasan, malapit nang pumunta si Harvey sa Sky Corporation kung kailan lumabas si Mandy sa silid. Harvey, nakakuha ako ng isang lupa nung nakaraang 2 araw at sinusubukan kong tapusin ang formal na proseso. Kukuha si Cynthia sa kanyang mga pagsusulit ngayon. Maaari kang bang makatulong na ihatid mo siya? Tanong ni Mandy. Nag-viral ang insidente sa oras na ito. Ang Silver Nimbus Enterprise ay hindi nawalan ng reputasyon, ngunit sa halip ay naging sikat. Sinamantala ni Mandy ang pagkakataon na kumuha ng maraming mga lupain sa Buckwood na kinagiliwan niya. Naghahanda na siyang bilhin ang mga ito at itulak ang negosyo ng Silver Nimbus Enterprise sa susunod na antas. Ngumiti si Harvey nang marinig niya ang tungkol kay Mandy na hangarin. Mabuti na lang na ang kanyang asawa ay sobrang naiudyok. Siya ay aalagaan ang mga maliliit na bagay para sa kanya. Sige, ihahatid ko siya doon. Kukuha siya ng pagsusulit sa Buckwood University, tama? Oo, bagaman hinamak ni Harvey ang Buckwood University at binalak na ipadala si Cynthia sa isang kilalang-kilala na unibersidad. Nais ni Cynthia na kumuha ng entrance exam sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ngayon ang araw ng pagsusulit, at oras na natapos na. Aalis na si Harvey matapos ihatid si Cynthia. Brother-in-law, hintayin mo ako dito. Maaari mo bang ihatid ako pabalik sa bahay matapos ang pagsusulit? Medyo kinakabahan si Cynthia, tumanggo si Harvey, pinag-aaralan ang kanyang ekspresyon. Kahit na dati ay may masamang relasyon siya sa kanyang hipag, sila ay mabuting magkaibigan na nakikipag-usap ng lahat ngayon. Dahil hiniling niya ito, hindi tatanggi si Harvey ngayon. Natagpuan niya ang isang random na upuan upang humiga at magpahinga. Itong tanghali na nanggisingin siya ni Cynthia, kapatid na lalaki, sabay tayong kumain. Sila ay sinasabi na ang kantin sa Buckwood University ay mura at napakabuti. Gusto kong subukan ito. Nakatitig si Cynthia sa kay Harvey na may pag-asa. Narinig niya na kung makakain siya sa kantin ng Buckwood University, baka magkaroon sila ng pagkakataon sa pag-iibigan. Ito ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Harvey na hintayin siya ngayon. Paano malalaman ni Harvey ang maliit na batang babae na ito ang kanyang mga saloobin? Sinuri niya ang oras pagkatapos marinig niya ang mga salita. Sa katunayan, oras na para kumain, hindi siya tumanggi at sinabi, "Okay, kakain tayo sa kantin," at bumalik pagkatapos nito. Go, go, go. Kapatid na lalaki, sa ganitong paraan. Si Cynthia ay kinuha ang kamay ni Harvey at naglakad sa paligid ng campus. Hindi ito pinansin ni Harvey, hinalikan ni Cynthia ang kanyang mukha at binalot ang kanyang mga braso sa paligid ng kanyang leeg sa bahay dati. Ano ang malaking pakikitungo sa mga kamay na magkahawak? Ito ay kung paano karaniwang kumilos si Cynthia, pinakikitunguhan siya ni Harvey tulad ng isang 3 taong gulang na batang babae. Siya ay isang bata pa at ang kanyang hipag. Ito ay normal para sa kanya na. Ang mga dumaraan na mag-aaral na nanunood sa kanila ay hindi nagbahagi ng kanyang damdamin. Kahit na dumating si Cynthia para sa pagsusulit ngayon, mayroon siya na lumahok din sa mga pandagdag na klase para sa mga pagsusulit bago iyon. Napakaganda niya, isang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit na kagandahan, sa katunayan. Tulad nito,
Maraming nakakakilala sa kanya. Sinasabi na maraming mga mag-aaral sa kolehiyo ang nagpadala sa kanya ng mga sulat ng pag-ibig, ngunit ibinalik niya ang lahat. Hindi nila inaasahan ang magandang junior, na si Cynthia Zimmer, ay talagang maglakad sa paligid ng campus habang may hawak na kamay ng isang lalaki. Ang eksena ay nagulat sa marami, hindi mahalaga kung paano mo ito tiningnan, ang taong ito ay malinaw naman na mas matanda. Hindi nila inaasahan na mas gusto ni Cynthia ang mga lalaki na mas matanda sa halip na kanyang mga kapantay. Ang mga tingin sa kay Cynthia at Harvey ay lumago na parang mga estranghero. Walang pagsasalita si Harvey, hindi siya bobo, at mabilis na naintindihan kung ano ang nangyayari. Kinuha ni Cynthia ang kanyang kamay at inalag ito, na sinasabi, "Kapatid na lalaki, mangyaring gawin mo ako sa pabor na ito. Kung hindi, ang ilang mga random na tao ay magpapadala sa akin ng mga bulaklak kahit na dumating ako upang kumuha ng pagsusulit. Ito ay nakakainis. Iisipin lang nila na mayroon akong kasintahan, at susuko na sila. Pagkatapos ay magagawa kong mag-aral ng madali." Kabanata 1050. Tama itong sinabi ni Cynthia, ngunit sa katotohanan, mayroon siyang iba pang mga saloobin. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya upang makalapit sa kanyang bayaw. Naramdaman ni Harvey na may mali sa pahayag ni Cynthia, ngunit dahil sinabi niya na ito ay para sa kanyang pag-aaral, pagkatapos ay kailangan niyang tulungan siya. Wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang malaking pananakit ng ulo upang magawa ng kanyang hipag na ito ang kanyang pag-aaral. Nakikita ang dalawa na magkahawak ang mga kamay at nakasandals sa bawat isa. Marami sa mga admirer ni Cynthia ang nakakita nito. Ganoon sila kagalit, at malapit na silang magsuka ng dugo. Si Cynthia na iyon ay mukhang puro at walang kasalanan. Siya ay talagang nagmamahal sa isang matandang tiyuhin. Hindi, laban ako dito. Teka, ano ang tama mong sabihin iyon? Sino siya sa akala niya? Maraming mga batang lalaki ang nagalit, ngunit sila lamang ay nang ahas na sampain sila mula sa malayo at wala nang sinabi. Di nagtagal, dinala ni Cynthia si Harvey sa kantin. Kumain silang dalawa sa isang sulok. Hindi nila inaasahan upang makatanggap pa rin ng maraming pansin sa kabila ng paggawa nito. Marami ang patuloy na nakatitig sa kanila, walang pagsasalita si Harvey. "Cynthia, pwede ka bang tumigil at magbihis ng mabuti sa hinaharap? Kita mo, marami ang mga tao ay nakatitig sa iyo." Nilinis ni Cynthia ang kanyang labi. "Kapatid na lalaki, hindi ko kahit na ilagay ang anumang pampaganda. Ito ang aking hubad na mukha. Ako ay tulad ng aking kapatid na babae, natural na maganda. Sa pamamagitan ng paraan, sabihin sa akin, sino ang mukhang mas maganda sa iyo, ang aking kapatid o ako?" Nang matapos siyang magsalita, ipinakita sa kanya ni Cynthia ang mukha sa harap ni Harvey, kumikislap ang kanyang malaking mata. Siya ay marinig ang hininga. Dapat aminin ni Harvey, pareho sina Mandy at Cynthia na kaakit-akit na kagandahan. Ang pagkakaiba ay iyon, si Mandy ay isang matandang babae. Mas maganda siya at matikas, gayunpaman, ang pagiging kabataan ni Cynthia ay siya din ang nakamamangha. Puno ng collagen ang mukha niya. Kahit sino ang tumingin dito ay tiyak na nais niyang halikan siya. Hindi mapigilan ni Harvey na inabot ang kanyang kamay at kinurot ang mukha ni Cynthia. "Paano ka makikipag-usap sa iyong bayaw? Kapatid na lalaki, masakit." Nakatingin lang si Cynthia sa kanya ng paulit-ulit. Puno ng saya ang kanyang mga mata. "Kapatid na lalaki, hayaan mo akong umorder ng ating pagkain." "O tama, nakalimutan kong dalhin ang aking pera. Mayroon ka bang anumang?" Tumingin sa kanya si Harvey. Inilabas niya ang kanyang pitaka at ibinigay ito. Si Cynthia ay kumuha ng isang salansan ng pera na maligaya at nagtungo sa counter. Gayunpaman, ang tanawin na ito ay nagpainit ng puso sa iba. Ito ay mukhang nakikipag-flirt sila sa isa't isa. Ang mga nanunood ay nanginginig sa galit, di nagtagal, inihatid na ang pagkain. Dapat aminin ni Harvey na ang kalidad ng kantin ay maganda. Ang pagkain, lalo na ang pinggan na nagsilbi sa malalaking bahagi, naganap na nakilala ni Harvey mga kinakailangan. Agad siyang nagsimulang kumain, nang nalulugod.
Pagkatapos nito, hindi siya nag-aksaya ng oras at malapit nang umalis kasama si Cynthia. Si Cynthia ay tumatalon sa paligid ng kagalakan. Siya ay nasisiyahan. Mabilis na naintindihan ng mga taong may matalas na mata na iyon si Cynthia ay dapat na malalim ang pag-ibig sa matandang ito matapos mapanood ang buong eksena. Maraming mga batang lalaki ang nabagbag damdamin. Hindi sila makapaghintay ang kanilang sarili. Tulad ng paglabas nina Harvey at Cynthia sa kantin, may lumapit sa kanila na malaking pangkat ng mga tao. Hinaranggan ang kanilang daanan, nakasuot sila ng basketball jersey, lahat sila ay nagpapakita ng pagmamataas. Mason, ano ang kahulugan nito? Sinabi ni Cynthia, na nakasimangot. Si Mason Warner ay ang batang master ng Regency Enterprise at isang freshman sa Buckwood University, na natili siyang nakabuntot kay Cynthia mula nang makita siya buwan na ang nakalilipas, ngunit maraming beses na niyang tinanggihan siya, walang pakialam si Mason kay Cynthia. Sa halip, sumulyap siya sa kay Harvey at Humangal. Gaano kakatapang hawakan ang babaeng gusto ko? Gusto mo bang mamatay? Maglakad palabas ng gate ngayon, o durugan kita?